Paalala, ang mga pangalan ng karakter ay minsan nagbabago base sa pinagkuhanan ko ng storya. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi totoo ang aking kwento. Bagamat minsan ay nagkakamali ako sa ilang pangyayari, iyon ay base lamang sa aking pagkaunawa. Ganun pa man, sinisikap kong ikwento ang isang serye ng anime sa malinaw at maayos na paraan. Kamusta mga ka-anime? Sa video na to, ay pag-uusapan natin ang anime series na The Law of Oeki. Pero bago yan, hinihiling ko na sana wag niyong i-skip ang mga ads. Kung bago ka naman sa aking channel at mahilig ka sa usapang anime, make sure lang na nakasubscribe ka na at na-hit mo ng notification bell para hindi mo ma-miss ang mga future upload natin. Ang kwentong ito ay nirequest ng ka-anime natin na si Kuya Reggie. Lingid sa kaalaman ng mga tao, ang kasalukuyang Diyos na si Kami-sama ay walang ginawa kundi uminom at mambabae na nagresulta ng marami niyang anak sa langit. Isang araw ay napagpasyahan niyang magsagawa ng isang paligsahan upang pumili ng susunod na mamumuno sa sangkatauhan at makuha ang titulo ng pagiging Diyos. Sa paligsahan ay pipili si Kami ng 100 kalahok mula sa marami niyang mga anak sa langit. Ang bawat isa ay kailangan pumili ng isang tao sa daigdig na kakatawan sa bawat isa. Ang unang bumagsak sa magiging laro ay idedeklarang talo at mawawalan nito ng kapangyarihan. Samantala, ang dalawa naman sa anak ni Kami na sina Pag at Margaret ay ipinadala ang kanilang mga anak sa lupa upang kumatawan para sa kanila at masiguro ang kanilang pagkapanalo. Ang anak ni Pag ay lumaki sa pangalang Kazuki Ueki at ang anak naman ni Margaret ay si Robert Hayden. Sa kasamaang palad ay si Margaret lang ang napili sa paligsahan at hindi pinalad si Pag. Nang magsimula ang paligsahan, ay nagkatawang tao ang 100 kandidato upang mamili at maghanap ng kanilang ilalaban. Ang isa sa mga ito ay pumasok bilang guro ng high school na nagngangalang Kabayashi, na nakilala rin sa pangalang Mr. K. Pinili ni Kabayashi ang isa sa mga mag-aaral niyang si Ueki na kumatawan para sa kanya sa paligsahan matapos malaman na anak ito ng kanyang kapatid. Isang araw ay pinakita ni Kabayashi ang kanyang kapangyarihan kay Ueki sa pamamagitan ng pagsira sa isang puno upang patunayan ang kapangyarihan at makumbinsi itong sumali. Nang makita ito ni Ueki ay tinanong niya kung may paraan pa ba upang buhayin ang punong sinira ni Kabayashi. Kaya naman binigay ni Kabayashi kay Ueki ang kapangyarihang gawing puno ang basura. Kasunod nito ay pinaliwanag ni Kabayashi ang mga tuntunin ng paligsahan. Nasasaad na ang kanyang kapangyarihan ay magle-level up sa tuwing may matatalo siya. At ang maximum level ng bawat antas ng kapangyarihan ay hanggang level 10. Sa kabilang banda naman ay pinagbabawal ang paggamit ng kapangyarihan sa ibang tao na hindi kasali sa paligsahan. At kapag ginawa niya ito ay bababa ang kanyang level at babalik uli ito sa simula. Ang bawat napili sa kompetisyon ay nagkaroon ng kapangyarihan na baguhin ang isang bagay kapalit ng kanilang kagustuhan. Marami sa mga batang kasali ay ninais manalo para sa sarili nilang layunin at kasamaan. Ang mga bagay na ito hindi nais ni Ueki na mangyari, kaya naman ginawa niya ang lahat upang manalo sa kompetisyon. Bagamat kung titingnan ay mahina ang abilidad ni Ueki, ay palagi siyang nananalo dahil sa magaling siyang mag-isip ng mga taktika sa bawat laban. Isang araw ay nadiskubre ni Aimori ang kapangyarihan ni Ueki at pinagbintangan itong alien. Nang dumating si Kabayashi ay pinaliwanag niya kay Mori ang tungkol sa kompetisyon at nahikayat itong sumama kay Ueki para suportahan ito sa kanyang laban. Samantala, ang isa sa mga kalahok na si Inomaru ay napili ang kakatawan sa kanya mula sa isang aksidente sa nasusunog na gusali. Tinulungan ni Inomaru na makaligtas si Sano, kaya naman tinuring ni Sano si Inomaru bilang kaibigan at nakumbinsi itong sumali sa paligsahan. Ang naging kapangyarihan ni Sano ay gawing bakal ang tuwalya. Ngunit na-activate lang ang kanyang kapangyarihan kapag hindi siya humihinga. Sa kabilang banda naman, ang anak ni Margaret na si Robert Hayden ay mabilis niyang nahanap. Si Robert ay nagtaglay ng malakas na kapangyarihan, ngunit sa bawat paggamit niya ng malakas na kapangyarihan ay nababawasan ang kanyang buhay. Kaya naman bumuo siya ng isang grupo na tinatawag na Robert's 10 upang lumaban para sa kanya. Ito ay samahang binubuo ng 10 miyembro na nagtataglay ng pambihirang katalinuhan. Ang bawat kasabi rito ay kaalyado ni Margaret sa langit at sumang-ayon na makipagkampihan upang sila ang manalo. Ngunit si Inomaru ay hindi kumbinsido sa ganitong pandaraya. Ninais ni Robert na isali si Sano sa kanyang grupo dahil sa pagiging malakas nito
At para makuha ito ay nilagyan niya ng Death Pentagon si Inomaru upang mapilitang sumali si Sano sa Robert's 10. Ang Death Pentagon ay isang maliit na insekto na ikinakabit sa leeg ng Diyos na kayang sipsipin ang dugo ng Diyos hanggang sa ito ay mamatay. Samantala, upang mapalaya si Sano, sa grupo ng Robert's 10 ay binigyan ni Inomaru ng kapangyarihan si Mori upang maparusahan siya at madala sa impyerno dahil mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang magbigay ng kapangyarihan sa dalawang tao. Sa ganitong paraan ay matatanggal ang Death Pentagon kay Inomaru at makakalaya si Sano. Ang naging kapangyarihan naman ni Mori ay kakayahang paibigin ang sinumang titingin sa kanyang salamin. Matapos nito ay sumali si Ueki sa Robert's 10 nang hindi nalalaman ni Robert ang kanyang motibo na talunin si Robert. Madali namang nakapasok si Ueki sa Robert's 10 dahil kaalyado ni Margaret ang ama ni Ueki na si Pug sa langit. Samantala, nang makapasok si Ueki sa Robert's 10 ay isa-isa niyang tinalo ang mga miyembro nito, kabilang na ang malalakas nitong kasama na si Nakamu na may kakayahang gawing robot ang kanyang anino, si Don na may kakayahang gawing rocket ang kanyang singsing, at si Marco na may kakayahang gawing magma ang kamatis. Sa pagtutuos ni Ueki at Robert ay pinigilan ni Kobayashi si Ueki upang iligtas ito mula kay Robert, dahilan upang parusahan si Kobayashi dahil ipinagbabawal ang pagtulong sa kanilang napiling kakatawan. Kaya naman naparusahan si Kobayashi at dinala sa impyerno. Sa pangalawang pagkakataon ay muling naglaban sina Ueki at Robert na ipanalo ni Ueki ang laban habang si Robert naman ay napagtanto ang kanyang kasamaan at nagsisi. Kinagabihan ay pinagtapat ni Margaret kay Robert na hindi siya ang kanyang ama dahil ang ama nito ay dati na niyang kinain. Naibunyag na ang lahi ni Margaret ay mula sa mga Diyos ng tagapuksa na kumakain ng kapwa nila Diyos. Matapos nito ay lumabas si Hanon at ipinakain si Robert kay Hanon upang ito ang pumalit sa kanya. Kasunod nito ay kinain din ni Hanon ang Diyos na si Kami at binago ang patakaran ng laban. Ang bagong batas ay labanan ng grupo na may 5 miyembro. Ang bawat grupo ay pipili ng isang Diyos na kanilang itatalaga kapag sila ay nanalo. Sa puntong ito ay bumuo si Ueki ng grupo na kinabibilangan ni Mori na kaibigan ni Ueki, si Sano na sumali sa kanya matapos itong tumiwalag sa Robert's 10, si Rinko na babaeng may kapangyarihang gawing beads ang bomba na dati ring kasapi ng Robert's 10, si Soya na may kakayahang gawing larawan ang kanyang tinig at sumali siya sa grupo upang iligtas ang kanyang Diyos na si Nero na napunta rin sa impyerno dahil sa pagtulong sa kanya. Sumama rin si Tenko sa kanila, isang hayop sa kabilang mundo na sumama kay Ueki upang tumulong. 5 grupo ang naglaban-laban. Ang grupong ito ay ang Team Barrow, Team Capacho, Team Grano, Team Marilyn at Team Ueki. Ang grupo ni Ueki ang nanalo sa team tournament at sa huli ay nilabanan ni Ueki si Hanon. Sa una ay kitang-kita ang kalamangan ni Hanon, ngunit naihayag ang sikreto ng limitasyon ng kanyang kapangyarihan na hanggang 6 na beses lamang niya ito pwedeng gamitin. Naunang maabot ni Hanon ang hangganan ng kanyang tira, habang si Ueki naman ay may natitira pang 2 tira. Kaya naman idineklara si Ueki bilang panalo at nagantimpalaan ng isang kahilingan. Kasunod nito ay pinili ng Team Ueki si Inomaru bilang susunod na Diyos. Matapos ang laban ay naparusahan sina Margaret at Hanon at pinadala sa impyerno. Marami sa mga kinain nila Margaret at Hanon ang kanilang inuluwa. Kabilang narito sina Robert at ang lahat ng mga kasama ni Tenko sa kabilang buhay. Si Robert ay binigyan ng pagkakataon ni Inomaru na maging ordinaryong tao at naging matalik silang magkaibigan ni Ueki. Kinabukasan, ang lahat ay bumalik sa normal. Si Sano ay nagbakasyon upang mag-enjoy sa hot spring. Si Soya ay nagpaalam rin upang bumalik sa kanyang pag-aaral. Si Rinko at Robert naman ay nagkaroon ng espesyal na pagkakaibigan habang si Ueki at Mori ay muling pumasok sa kanilang eskwela. Matapos nito ay dumating ang kanilang bagong guro sa katauhan ni Kobayashi na nangyari base sa kahilingan ni Ueki. Ang bumalik ang lahat sa normal. Sana ay nagustuhan mo ang aking video. At kung nagustuhan mo, i-like mo na yan at i-share sa iyong mga kakilala. At kung may anime na gusto mong pag-usapan natin sa susunod, i-comment mo na yan sa baba at agad kong tutugunan. Hanggang sa muli, paalam!